Flowers for the prettiest girl I know. Bungad na nakangiting mukha ni Regine. Kirsten rolled her eyes. Here we go again. Regine Alejandro Reyes was probably the most sought after bachelor in town. Ito na rin ang pinakamasugid niyang manliligaw sa universidad na pinapasukan niya. Regine had everything. Well, except her. Gwapo ito. Mayaman. Matalino. Athletic. Generous. At approachable. He was almost perfect. Ang problema, hindi niya ito type. She gave him a look that clearly told him to take a hike. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito para maupo na sa loob ng classroom. Wala siya sa mood para i-entertain ang kakulitan nito. Isa pa, may problema siyang kinakaharap ngayon. Subalit gaya ng dati, tila manhid ito sa mga irap at pagsimangot niya. Nakasunod pa rin ito sa kanya at patuloy sa nakakainis nitong pang-iistorbo. What's wrong, princess? Ayaw mo ba ng white tulips? Nakakunot ang noong tanong nito. Lalo siyang napika nang marinig ang endearment na ginamit nito. Pet name niya iyon sa bahay at ang daddy lamang niya ang gusto niyang tumatawag niyon sa kanya. Ipinaalala lang lalo ni Regine ang dilema niya sa daddy niya. Lalo tuloy umigting ang pagkairita niya. You want to know what's wrong, Regine? You. Everything about you is wrong. Can't you see? I'm not in the mood. Ubod ka ng kulit. She's not. Napakalakas yata ng boses niya. Nakuha niya ang atensyon ng kapwa niyang estudyante sa room. Umugong ang bulungan. Ang iba ay pangangatsaw sa binatang namumula ang mukha dahil sa pagkahiya. Nung dumating ang professor nila sa Economics 101. Anong kaguluhan ito? Malakas na sabi ng papalapit na si Miss Catriona. Matandang talaga ito. Nakatutok agad sa kanya ang mga mata nito na natatakloban ng makapal na salamin. Saka lumapit kay Regine at sa tulips na hawak ng binata. Siguradong siya naman ang sisihin ng matandang guro. She always did. Had another fight with your lover, Miss Cassidy? Nakataas ang kilay na tanong nito. She almost rolled her eyes again. How she hated this splinter. The whole semester. Wala na itong ginawa, kundi ibuntun sa kanya ang sisi sa tuwing may kaguluhan. May it be a stupid quarrel between her suitors or girls blaming her. Because of a certain guy. Damn them. Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang maganda? Hindi sa pagmamayabang. Pero isa siya sa maituturing na Helen of Troy sa kanilang college. Halos magka-frat war na sa pagitan ng mga grupo ng mga lalaking nagkakagusto sa kanya. At majority yata ng female populations ng school nila ay galit o naiinggit sa kanya. Dahil sa nagpapakyut pa rin sa kanya ang mga boyfriends ng mga ito. At dahil wala namang boyfriend si Miss Catriona, sigurado siyang inggit lang ito. Kung normal na araw siguro, ay baka hindi na lamang niya pansinin ang kanyang profesor. Nangako siya sa ama niya na hindi na siya gagawa ng panibagong kaguluhan. Matiwasay niyang napangatawanan iyon nitong mga nakaraang buwan. Pero wala siya sa mood magpakabait ngayong araw. Feel niyang magmaldita. Ironically, dahil na rin sa magaling na ama niya. Tumayo siya at taas noong lumapit sa nakinaiinisang guro. What it is with you, Miss Catriona? Ganoon na ba talaga kadal ang love life mo? Kaya pati nang sa akin, pinakakailaman mo? Sarkastiko niyang tanong. Kitang-kita niya kung paano lumatay ang matinding galit sa mukha nito. Oh, I forgot. Wala palang magiging dal.
Dahil wala ka namang love life in the first place. Dugtong niya. Nang uuyam ang ngiti. Nagtawanan ng ibang mga kaklase niya. Ang iba ay napailing na lang sa ginawa niya. Lalong naging nakakatakot ang dati na nakakasindak ng mukha ni Miss Catriona. Para na itong dragon na nakahandang magbuga ng apoy. Miss Cassidy, sumama ka sa akin sa guidance office at doon tayo mag-usap. Anito. Saka hinaklit ang kanyang braso at hinila siya palabas. Let me go. Itinulak niya ito palayo. Napakalakas yata ang tulak niya dahil natumba ito sa sahig. Some students came to her rescue at once. Alam mo na siguro ang parusa sa disrespect at assault sa isang faculty, Miss Cassidy. Naningkit ang mga matang tanong nito sa kanya nang makatayo. Nakipagsukatan siya dito sa titig nito. Let me guess. Suspension? O baka naman expulsion? Inaasahan mo na bang kakabahan ako? Well, let me tell you something. Old Miss Catriona. Nakahalukip-kip na sabi niya. I don't care. Tumalikod na siya at lumabas ng classroom. Narinig pa niya ang pahabol na banta ng kawawang guro na napagbuntunan niya ng inis. Kirsten Cassidy, sigaw ng babae. I'll do everything in my power. Huwag ka nang makabalik sa school na ito. As if I want to go back. Natatawang sabi niya sa sarili. Tinungo niya ang parking lot na kinaroroonan ng kanyang olive green sports car. Hindi siya natatakot kahit katiting kung ma-expel man siya. Dahil siya ang nag-iisang tagapagmana ng amang si Darren, isang businessman tycoon. She was a certified señorita. From her expensive sunglasses down to her Manolo Blahnik boots, and a señorita with attitude, for that matter. Hindi niya kailangan ang school na ito. Maraming universidad ang nangangailangan ng pera. Sa dividends pa lang ng mga shares ng pag-aari nila, ay buhay na siya. Kahit piliin niyang mag-asawa ngayon din. Pumasok na siya sa kanyang kotse at pinaharurot iyon. Sigurado siyang makakatikim siya ng matinding sermon mula sa ama. Mabuti iyon. Gusto talaga niyang magpapansin sa kanyang ama. Gusto niya sa kanya matuon ang atensyon nito para makalimutan na si Laika. Ang babaeng kinahuhumalingan nito. Ang bagay na iyon. Ang ipinagningit-ngit niya. 2 weeks ago, nabalitaan niya mula sa empleyado ng kanilang kumpanya ang pagiging malapit ng daddy niya sa halos 3 buwan pa lang na sekretarya nito. She was devastated. Wala pang 1 taong patay ang kanyang ina. Diabetes ang sakit nito at nagkaroon ng complication. Hindi niya inisip na papalitan agad ito ng kanyang ama. She had nothing against her father finding a new love life. Kaunting respeto lang ang hinihingi niya alang-ala sa namayapang ina. Sana man lang ay hinintay nitong lumipas ang first death anniversary ng mami niya. Ang talagang kinaiinis niya ay ang babaeng napili nitong ipalit sa kanyang ina ay si Laika Espinosa. The woman was a certified gold digger. Sinong matinong 23 years old na maganda at matalino ay papatol sa isang 55 years old na biyudo na may anak pa. The Charlatan was only 4 years older than her. Sigurado siyang gusto lang nitong perahan ang kanyang ama. Aminado siya na may itsura ang daddy niya. At marami rin ang nagkakagusto ritong babae. Pero tiyak niya iba ang nagustuhan ng Laika na iyon. Ang sangkatutak na pera. Kaya gagawin niya ang lahat para hiwalayan ito ang kanyang ama.
By hook o by crook. Binuksan ni Cassidy ang kanyang closet at inis na kinuha ang pinakapaborito niyang damit. Isiniksik ang mga iyon sa isang luggage. Mga sapatos ang sunod na pinagdiskitahan niya. Lagay lang siya ng lagay sa bag hanggang sa mapuno iyon ng kanyang mga personal na gamit. Lalayas siya sa bahay nila. She was so angry at her father. Hindi niya matanggap ang sinabi nito pagkagaling sa business trip nito sa Thailand. Gaya ng inaasahan niya, napagalitan siya nito. Tinawagan umano ito ng school at ibinalita ang ginawa niya kay Miss Catriona. But that was not the reason why she was leaving. Sinabi kasi ng magaling niyang ama na sa mansyon na raw nila titira ang gold digger na si Laika. Ayaw man niya ay muli niyang naalala ang naging pagtatalo nila ng ama. Is this some kind of a joke? Dad, why would you even bring that bitch here? Tanong niya. Matalim siyang tinitigan nito. Stop calling her bitch. She's a good woman, and we both know that. Stop acting like a kid and grow up. Malakas at galit na tinig nito. She was speechless. Iyon ang unang pagkakataon na pinagtaasan siya ng boses ng daddy niya. Iyon ang unang beses na kinastigo siya nito nang ganoon sa kabila ng mga nakaraang kalokohan niya. At dahil lang sa isang babae. Tears welled in her eyes. Pero pinatatag niya ang sarili at hindi pinayagan pang pumatak kahit ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Why, Dad? Why are you doing this? Ginagawa niyo ba ito to punish me? Dahil ba may ginawa akong kalokohan? Ito ba ang parosang naisip ninyo para sa akin? Hurt was visible on her face. His father's face softened. Nilapitan siya nito at niyakap. Please, princess, try to understand. She's important to me. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Treat her well. Anito habang hinahagod ang kanyang mahabang buhok. Hindi nakatulong ang sinabi nito. Itinulak niya ito. At masama ang loob na tiningnan niya ito. I swear that kapag dinala niyo dito ang babaeng iyan, mawawala ako sa inyo. She threatened him and then walked out. Hindi niya akalaing matitiis siya ng ama. To her dismay, kanina lamang ay dumating ang gamit ni Laika sa bahay nila. Ang sabi ng driver nila, pinauna na raw ng daddy niya ang mga iyon dahil may dadaanan pa ito at ang batang-batang babae nito. Nang masiguro na ilagay na niya sa bag ang lahat ng gusto niyang dalhin, ay nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Sinubukan siyang pigilan ng yaya niya at iba pa nilang kasambahay, subalit wala siyang pinakinggan sa kahit sino. Dire-diretso siyang pumunta sa garahe kung nasaan naroon ang kotse niya. If he thought I was kidding when I told him he's going to lose me, then he's wrong. Absolutely wrong. Mayabang na sabi niya sa kanyang sarili. Sisiguraduhin niyang matatauhan ang kanyang ama sa pagkawala niya. Pasasaan ba at hihiwalayan din ito ang Laika na iyon? Sukat sa naisip niya, ay napangiti siya at mas diniina niya ang pagkakaapak sa accelerator. Napasigaw si Cassidy nang bigla na lang tumigil ang kotse niya sa gitna ng kalsada. Lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyari sa kotse niya. She silently cursed upon seeing her surroundings. Where the hell am I? Palingalinga siya sa paligid. She's been driving without direction for some time now. The place looked unfamiliar and unsafe. Nasa gilid siya ng kalsada. Sa harap niya ay may isang malaking arko kung saan nakasulat ang pangalan ng subdivision, Katipunan Village. Dikit-dikit ang mga bahay roon.
Nagawa ng pinatagpi-tagping plywood, piraso ng kahoy, at yero na ang iba ay napapatungan pa ng gulong. Ang ilang kable ng kuryente ay nakalaylay at sala sa labit. Unang tingin pa lang niya ay alam niyang depressed area iyon. Sa madaling salita, lugar ng mahihirap. Lugar kung saan posibleng nagpupugat ang mga masasamang loob. Biglang siyang nakaramdam ng takot. Alauna na ng madaling araw at wala nang dumadaraang sasakyan. Miniskirt at body-hugging designer blouse pa naman ang suot niya. May suot din siyang mamahaling alahas sa katawan. Baka mapagtripan siya ng mga siga na naroon. Lumapit siya sa hood ng kotse niya. Pero di makuhang buksan iyon. Wala kasi siyang alam sa pagmemekaniko. Sumigaw siya. Naupo siya sa ibabaw ng hood ng sasakyan niya. At kinuha ang cellphone sa hawak na purse. Tatawag siya sa kabarkada niya para humingi ng tulong. Pero huli na. 3 maskuladong lalaki ang papalapit sa kanya. Tingin niya mukhang goons ang mga ito sa pelikula. Hilatsa pa lang na mga mukha nito ay tila hindi na mapagkakatiwalaan. Nagpanik siya at nagmamadaling binuksan ang kotse niya. Pero bago pa siya makapasok sa kotse niya, ay nahagip na ng isa sa mga ito ang kanyang braso. Miss Beautiful, huwag ka munang umalis. Magsaya muna tayo. Nakangising sabi nito. Lumabas tuloy ang naninilaw nitong mga ngipin. Bitiwan mo nga ako, angil niya. Hinihila-hila ang kamay. Subalit mariin ang pagkakahawak nito sa kanya. Huwag ka nang pumalag, miss. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin ka namin. Tumatawang pahayag ng kasama nito. Ang pangatlong lalaki ay umikot sa kotse niya. Tila inaanalisa kung magkano ang kikitain sakaling maibenta iyon. Hindi pa nakontento. Pumasok ito sa loob. At ang mga gamit naman niya ang kinalkan. Will you get your filthy hands off my stuff? Masama ang tinging banta niya rito. He was opening her favorite Chanel bag. Tama na yung kaartihan mo, miss. Oras na para sa laro natin. Anang nang may hawak sa kanya. Pilit siya nitong dinala at sinandal sa hood ng kotse. Papalapit ng papalapit ang mukha nito sa kanya. This is so gross. Hindi siya makapapayag ng mabahong bibig ng pangit na lalaking ito. Ang makakuha ng first kiss niya. Gamit ang buong lakas, ay sinipa niya ang private part nito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo habang humihingi ng saklolo. Binibilisan ni Lian ang pagmamaneho ng jeep. Madaling araw na pero pauwi pa lang siya sa bahay nila. Pagkatapos siya kasing mag-ayos ng marami-rami ring sasakyan sa talyer, na pinapasukan ay dumiretso na siya sa pagmamasada. Kailangan niyang kumita ng maayos, dahil siya ang nagtataguyod sa pagpapaaral ng kapatid niya. Simula nang mamatay ang mga magulang nila, 3 buwan na ang nakakaraan. Siya nang umako sa pagtustos ng mga gastusin at pangangailangan nilang magkakapatid. 16 na taong gulang pa lang ang nakababatang kapatid niyang si Clara. Nang maisip ito, ay bahagya siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Kung malaki sana ang sweldo niya, hindi ito masyadong nahihirapan. Paliko na siya papasok ng village nila. Umas tamang sabihin na lugar na iniskwatan nila, nang bigla na lang may humarang sa daan. Bigla siyang napaapak sa preno. Nasubsob tuloy siya sa manibela. Dali-dali siyang bumaba ng jeep para sitahin ang kung sino mang tanga-tanga na may balak yatang idamay siya sa plano nitong pagpapakamatay. Pero natigilan siya nang bigla na lang itong tumakbo papalapit sa kanya at nagtago sa likuran niya. Help me please. Nangangatalang boses na pakiusap nito. Noon niya napagtuunan ng pansin
na may pinagtataguan nito. Napamura siya nang makilala ang humahabol sa babae, ang grupo ni Bato, ang maraming kaso ng gang rape at pagnanakaw sa kanilang lugar ay sa grupo nito ibinibintang. Hindi nakukulong ang mga ito dahil may backer umanong pulis. Bakit ba kailangan niya pang makatagpo sa mga ito? Pag minamalas ka talaga. Nanginginig si Cassidy sa takot sa mga lalaking humahabol sa kanya. Parang gusto niyang pagsisihan ang umalis pa siya sa bahay nila. Kung di siya naglayas, wala siya sana sa squatter area na iyon. At hindi niya nakatagpo ang mamukhang pugitang katawan. Nanginginig ang mga tuhod niya. Parang bibigay na anytime sa nervyos. Mabuti na lang at dumaan ang jeep. Kahit na muntik pa siyang masagasaan niyon. Hindi niya namalayang napahigpit na ang kapit niya sa t-shirt ng driver. Kailangan niyang gawin iyon para hindi matumba. Nararamdaman niya na hindi masamang tao ang jeepney driver kahit galit ang itsura nito. Sigurado siyang ipagtatanggol siya nito. Nakapalibot na sa kanila ang mga kalaban. Hinaklit ng isa sa mga lalaki ang kaliwang braso niya. Walang hiya ka. She snapped. She hit him in the chins. Napauklo ito. Subalit agad ding nakabawi at gayak na sasampalin siya. Pero hinila siya pabalik ng lalaking kanina lang ay kinakublian niya. Walang hiya. Huwag kang makialam. Sinisira mo ang diskarte namin. Bulyaw ng gustong maghalik sa kanya kanina. Inundayan ito ng suntok ang driver. Pero mabilis na umiwas ito. Napanganga siya sa galing ng lalaki sa pakikipagrambulan. Pinilipit nito ang braso ang huling lalaking nakatayo. At malakas itong sinipa sa binti. Kitang-kita ni Cassidy kung paano napangiwi sa sakit ang Herodes. Buti nga sa iyo. Sigaw ng isip niya. Tig-isang uppercut ang tinanggap ng dalawa pa nitong kasama. Nang tumangkap ang lumaban ang mga ito. Umalis na kayo. Matigas na utos nito sa tatlo. Agad na nagtatakbo palayo ang mga salbahe. Naiwan sila ng kanyang hero. Pinasadahan niya ito ng tingin. Disgust was written all over his handsome face. Alam mo, miss, kung ayaw mo mapag-interesan ka ng kung sino-sino, ayusin mo ang pananamit mo. Daig mo pa ang prosti. Iiling-iling na sabi nito, bago tumalikod at tinungo ang jeep nito. Isang sandali siyang natigilan. She was too stunned to speak. The nerve of the man. Alam ba nito kung sino ang nilalait nito? Nawala tuloy ang lahat ng paghang nararamdaman niya para sa lalaki. Napalitan iyon ng purong inis at pagkadismaya. Muli niyang tinapunan ng tingin ang ekstrangherong nakagligtas sa kanya. Pasakay na ang lalaki sa jeep nito. May iwan siyang mag-isa sa lugar na iyon. Kung hindi niya ito pipigilan. Dali-dali niya itong hinabol. Hey! Wait! Don't leave me here. Sigaw niya. He might have criticized her clothes, but he still saved her life. He was her best option right now, if she wanted to stay in one piece until tomorrow. Inis na tumigil ito at hinarap siya. Ano na naman ang kailangan mo? She ignored the annoyance in his voice and looked straight into his eyes. Can you please let me stay at your place? Kahit ngayong gabi lang. At bakit kita patutuluyin sa bahay ko? Hindi kita kilala. Malay ko kung magnanakaw ka talaga. Are you kidding me? I can afford to buy this whole place. Why would I even want to steal something from you? Kapresyo lang siguro ng bag ko ang buong bahay mo. Natatawang sagot niya. Ang galing mo rin. Ikaw na ang itong humihingi ng pabor.
Ikaw pa ang may ganang mang-insulto. Bahala ka sa buhay mo. Sasakay na ito ng jeep. Wait! Hinawakan niya ang braso nito para pigilan ito sa gagawing pag-alis. Please, those dickheads might come back. Just for the night. I promise, I'll pay you. Pagmamakaawa niya. Sana ay makuha ito sa pagpapaawa niya. Nakahinga siya ng maluwang nang tumango ito. Kung naawa man ito sa kanya o nasilaw sa ibabayad niya, ay wala siyang pakialam. Kahit ano pa ang dahilan nito. Ang mahalaga ay batid niyang mapagkakatiwalaan niya ang lalaki. Hindi ito ang tipo ng mananamantala. Ang tanging gusto niya ng mga oras na iyon ay makaalis sa madilim at delikadong lugar na iyon. Agad siyang sumakay sa jeep ng lalaki. Nang buhayin nito ang makina. Teka, ano pang gusto mo? Iritadong bumaling ito sa kanya. Ang kotse ko. Naiwan ko doon malapit sa entrance ng village. May sira yata. Ayaw umandar. Tiningnan siya ng lalaki na parang 2 pulgada lang ang taas niya. Natila siyang pinakatangang tao na nakaharap nito. Asaan ang susi? Tanong nito. Naiwan ko sa loob. Tumawa ito ng mapakla. Nabuhat na iyon ng mga carnappers. Pananakot nito. Please, nag-aalangang sambit niya. Umuwi muna tayo. Mamaya ko na babalikan ang kotse mo. Malapit na dito ang sa amin. Thank you. Ang tanging sagot niya. Sinulya pa ni Lian ang katabing babae sa unahan ng jeep. Para itong mamahaling manika. Maputi at makinis ang balat. Mamula-mula ang mahabang bato. Tansya niya ay wala itong 5'3", pero talagang maganda ang hubog ng katawan. Napangiwi siya nang magpangmasdan ang suot nito. Halatang mamahalin. Oo, pero ayaw niya sa mga babaeng masyadong revealing manamit. Pagkatapos magtataka at magrereklamo habang nabastos, magbibigay-bigay ng motibo pagkatapos ay aangal kapag napansin. Ang dapat sa iyo ay barilin sa luneta. Palagi ka nalang nagpapakabayani. Kutsa niya sa kanyang sarili. Muli niyang tinapunan ng sulyap ang magandang estranghera. Nakatulog na pala ito. Dala na rin siguro ng pinakamasamang takot at pagod sa nangyari rito kanina. Para itong lantang gulay sa tabi niya. Mukha itong mamahalin kahit saang anggulo niyang tingnan. Hindi ito bagay sa marumi at luma niyang jeep. Cassidy slowly opened her eyes. Bahagya siyang nasilaw sa bulb sa kesame, kaya muli niyang ipinikit ang mga mata. Only to open them again when she realized something. Walang bumbilya sa kwarto niya. Bigla siyang napabangon. Where the hell am I? Nagiging paboritong question niya na yata iyon. Kundangan kasi kung saan-saan siya napupunta. Nasapo niya ang sentido nang umatake ang sakit ng ulo. Naalala niyang nakainom siya kagabi. May hangover tuloy siya. Noon may sumulpot na dalagita. Gising ka na pala ate? Mabuti at nang makakain ka na. Tapos na akong mananghalian kanina pa. Di ka na nakapag-almusan. Pwede ko bang malaman kung saan itong lugar niyo? Alanganing tanong niya. Sa Katipunan Village. Dinala ka dito ni kuya sa bahay namin kagabi. Sabi niya. May mga humahabol daw sa iyo. Nung magkita kayo kaya inuwi ka na lang niya dito. Napabuntong hininga siya. Nasa bahay pala siya ng lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking tumawag sa kanyang prosti. Sige na ate, kumain ka na. Wala pa si kuya. Mamaya pa siya darating. Hintayin mo na lang siya para mag-usap kayo. Sunod ka na lang sa kusina. Anang ng dalagita.
Nagpatiuna na itong lumabas sa maliit na silid na tinutulugan niya. Sumunod siya rito. Napangiwi siya sa itsura ng bahay ng mga ito. Maganda pa roon ang maid's quarter nila. Iginiya siya ng dalaga pupunta sa set ng monoblock table at chairs na malamang ay dining area ng mga ito. Nakahain doon ng isang bandihadong kanin at isang mangkok ng paborito niyang adobo. Nakaramdam siya ng matinding pagkalam ng sikmura, kaya wala ng arte-arte siyang naupo at kumain. Habang kumakain, ay inusisa siya ng dalagitang naghanda ng pananghalian niya. Shara Perez ang pangalan nito at kapatid ito ng tagapagligtas niyang si Lian. Nagtanong din ito ng mga bagay tungkol sa kanya at nagpaunlak siya. Ikwinento niya ang tungkol sa paglalayas at pagtatago niya sa kanyang ama. Ate, saan ka natitira ngayon? Sabi mo nga, baka nakuha na nung mga nagharang sa iyo kagabi ang mga gamit mo. Baka wala ka ng kapera-pera. Pati cellphone mo, di mo na matandaan kung saan nawala. Paano mo kukontakin ang mga kaibigan mo? Saan ka natutuloy? Sunod-sunod na tanong nito. Mamaya, pagdating ni Lian, tatanungin niya ito kung nakita pa nito ang kotse niya. Baka sakaling may natira sa gamit niya kahit credit cards, ATM cards o passbook. Malamang ay wala na kahit anong na-recover ang lalaki. Di sana ay inuwi na nito ang mga gamit at sapatos niya. Nabitbit niya sa paglalayas. Hindi na siya umaasa na makukuha pa niya ang cellphone niya. She was now no better than a beggar. Ang tanging pag-aari niya ay ang damit na suot niya ngayon. Sa naisip ay biglang gusto niyang mapaiyak. Paano na siya ngayon? Tila nabasa ng dalagita ang pag-alala sa mukha niya. Ate Cassidy, gusto mo bang dito ka na lang muna? Yun kung okay lang sa iyo na tumira sa lugar namin. Nag-alalang suwesyon ni Shara. Napatingin siya rito. Parang gusto niyang mapahiya sa sarili. Wala na siyang ginawa, kundi lihim na laitin ang tahanan ng magkapatid. Ngayon ay nagmamagandang loob pa ang dalagita. Napatuloyin siya sa bahay ng mga ito. At least, hindi siya matutulog sa kalye. Isa pa, hindi siya hahanapin ng ama sa ganitong lugar. Mahihirapan itong tuntunin siya. Gusto niyang mag-alala ito ng husto. She grinned wickedly. Perfect ang lugar na iyon para maging hideout niya. Bigla niyang naalala si Lian. Sigurado ka bang okay lang? Papayag kaya ang kuya mo na ampunin ako? Pansamantala. Ngumisi ito. Ako na ang bahala kay kuya. Dito siya titira? Pinandilatan ni Lian ang kapatid niya at ang asal prinsesang babaeng iniligtas niya kagabi. Cassidy daw ang pangalan. Dumaan lang siya sa bahay para maghapunan. Pagkatapos ay mamamasada na siya ulit. Oo kuya, pumayag ka na please. Kawawa naman si Ate Cassidy kung papabayaan natin siya. Ani ni Shara. Kawawa? Nagbibiro ba ang kapatid niya? Gusto niyang matawa. Sa kilos at pananamit ng dalaga, ang salitang kawawa siguro ang pinakamalayong adjective na pwedeng ikabit dito. Ang kotse nito ay nasa talyer niya, ang pinakamahal na sasakyan na nakagarahe doon. Tinatanong siya ng may-ari ng talyer kung kailan iyon kukunin ng may-ari. At nang maumpisahan ang ayusin, sinabi na lamang niya na tatawag pa ang may-ari kung kailan kailangan ang sasakyan. At bayaran na lang ang pagkakagarahe roon. Ipinaalam na niya iyon dito na mag-usisa ang dalaga kanina tungkol sa sasakyan at gamit nito pagpasok pa lamang niya sa pintuan. Hindi ito nakasagot. Pareho nilang alam na wala na ito. Kahit isang sentimong duling na pwedeng ibayad sa pagtiraman ng dito sa bahay niya o sa sasakyan.
Siguro nga ay kawawa ito. Muli niyang sinulyapan na aampunin niyang senyorita. Nakahalokip-kip ito habang nakikinig sa pag-uusap nilang magkakapatid. Sumalubong ang mga kilay nito at mababakas ang pagkabugnot ng maganda nitong mukha. Tingnan mo itong babaeng ito. Siya na nga ang may balak maniksik sa barong-baro namin. Siya pa ang may ganang maabor ito. Alboroto ng isip niya. Parang na-imagine na niya ang magiging buhay nila. Sakaling pumayag siyang makasama nila ito. Siguradong panay kamalasan at kaguluhan ang ihahatid nito sa kanya. Handa-handa na ang kanyang tumataginting na hindi nang humirit ang kapatid niya. Please kuya, sige na. Konsensya pa natin kapag na-rape siya at pinatay dyan sa labasan. Isa pa, gusto ko nang makakasama dito sa bahay. Ani ni Shara na nagpapaawa sa tinig. Baka sa mukha ang matinding pag-asa sa pagpayag niya. Bakit ba lagi siyang nauuto ni Shara? Konting paawa effect lang ng magaling niyang kapatid ay nababali na ang desisyon niya. Sapat para makalimutan ang matinding disgusto sa senyorita sa harapan niya. Sa halip tuloy, namalutong niyang pagtanggi ang marinig ng dalawa. House rules ang sunod na inisa-isa niya. Unang-una, hindi kita kaano-ano, kaya bahala kang suportahan ang mga pangangailangan mo. Magtrabaho ka para sa sarili mo. Wala kang maaasahan sa akin kung pera lang rin ang pag-uusapan. Pangalawa, wala ka sa mansyon o kung saan man kastilyong pinanggalingan mo. Kaya huwag kang aasa na ituturing ka naming prinsesa dito. Wala kang utusan sa bahay na ito, kaya mag-aral ka ng mga gawaing bahay. Lagot ka sa akin kapag inalila mo ang kapatid ko. Pangatlo, bawal ang lahat ng klase ng bisyo sa bahay na ito. Bawal ang alak, sigarilyo, at lalong-lalo na ang drugs. Don't worry, I don't do drugs. Biglang sabi niya nito nang hindi pinansin. Pang-apat, siguraduhin mo lang na walang mga pulis na bigla na lang susugod dito. At aakusahan kami na kinidnap ka sa kung sino mang magulang mong mayaman. Ayaw ko ng gulo. At ang huli at ang pinakamahalaga sa lahat, wag na wag mo akong pagtatangka ang akitin o pikutin. Wala pa akong balak mag-asawa. As if, like I would even think of doing that. Bulalas nito na parang naiskandalo. Pinaikot nito ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang matawa sa inasal nito. Kung ibang babae siguro ang gumawa niyon, ay baka napaismid na siya. Pero ang estranghera, si Cassidy, nagiging cute ito sa paningin niya habang nagtataray. Natigilan siya. Tama bang magandahan siya sa supladitang senyorita na bagong kargo niya? Alangan namang hindi man lang niya ito pakainin o suportahan man lang sandali habang nasa puder niya. Si Shara ay humahagik-gik sa tabi ng dalaga. Mabuti nang yung malinaw, sagot niya. Tinalikuran na niya ang mga ito para kumuha ng makakain. Nalilipasan na siya siguro ng gutom. Kaya kung ano-anong kabalbala na ang pumapasok sa isip niya. Big-headed jerk. Himutok ni Cassidy sa sarili habang sinusundan ng tingin si Lian. Ang kapal ng mukha nitong i-assume na nagbabalak siyang akitin at pikutin ito. Siya nang pinagkakaguluhan at hinahabol-habol. Would a person of her level stoop to slow as to seduce a guy? Like a hell. Prinsesa yata siya. At kahit gwapo talaga ang binatang tagapagligtas niya, mahirap na jeepney driver lamang ito. Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Did she just refer to Lian as gorgeous? Hindi pa rin yata nawawala ang hangover niya.
Itinuro ni Shara kung saan ang magiging kwarto niya. Dahil dalawa lang ang silid sa bahay na iyon. Share na lang sila nito. Silid pala ng binata ang ginamit niya kagabi. Sa maliit na salas daw natulog ang kapatid nito. Ayon sa dalagita. Binigyan din siya nito ng ilang pirasong damit at underwear na maaari niyang pamalit. Mabuti na lang. At parang magka-size din sila ni Shara. She sighed. This was not her plan. But for now, she would embrace the idea of living in the slum wholeheartedly para matupad ang gusto niyang pag-alala ng kanyang ama. After that, she would live and forget about the blasted place. Same goes for the arrogant rescuer. Hoy, senyorita. Gumising ka na at tanghali na. Napaungon si Caitlin nang maramdaman ang marahas na pagbibyug sa balikat niya. I want to sleep more. Maktol niya. Saka tinakluban ng unan ang kanyang tenga. Hindi siya masyadong nakatulog dahil bukod sa matigas na papag na hinihigaan niya, napakainit pa. Isang maliit na electric fan lamang ang nagpapalamig sa kwartong iyon. Hindi niya tuloy maisip kung paano siya nakatulog noong isang gabi. Iba talaga ang nagawa ng kalasingan. Gumising ka na. 6:00 na. Kailangan na nating magtrabaho. For goodness sake. Magsasaka lang ang alam niyang kailangan gumising ng maaga para magtrabaho. 8 to 5 ang normal na oras ng trabaho. Hindi ba? Nagbingi-bingihan siya at nagpa siyang ituloy ang pagtulog. Maya-maya ay naramdaman niyang umalis ang binata. Buong akala niya ay umalis na ito at iniwan siya. Naramdaman na lang niya ang pag-angat niya sa ere. What the hell? Napamulat siya. Buhat-buhat siya ni Lian. What's wrong with you? Ibaba mo nga ako? Angil niya. Agad naman siyang inilapag nito. Para lang na masermonan ng husto. Ipinapaalala ko lang sa iyo, mahal na senyorita, na hindi ka bisita sa bahay na ito. Pumayag akong tumira ka dito sa kondisyon na pagtatrabahuan mo ang kakainin mo. Ngayon, kung nakalimutan mo na, o kung ayaw mong sumunod, pwede ka nang umalis at bumalik sa inyo. Hindi ko kailangan ng pabigat. Napipilan siya. Lian had a point. Hindi nito obligasyon na bigyan siya ng matutuluyan. The least she can do was to help the poor guy to earn money. Sige, sandali lang. Maliligo lang ako. Aniya. Kumuha siya ng tuwalyang pinahiram sa kanya ni Shara. Pamalit na damit. At dumiretso na sa banyo para ayusin ang kanyang sarili. She had no idea what made her obedient all of a sudden. I thought you were a jeepney driver, Cassidy asked Lian while surveying the place where they in. Nasa auto repair shop sila, kung saan pansamantalang nakapark ang kotse niya. Matapos kainin ang almusal na ang binata mismo ang naghanda, ay tumuloy na silang dalawa sa talyer. Ipinakilala siya ni Lian sa amo nito. At sa isa pang mekaniko roon na hindi siya masyadong inintindi. Jeepney driver pagkatapos ng trabaho ko dito. Mula 6:00 ng gabi hanggang 12:00 ako namamasada. Paliwanag nito. You have 2 jobs? Hindi ka ba napapagod niyon? Tumingin ito sa kanya at marahang ngumiti. Para sa kagaya kong mahirap, hindi usapin kung nakakapagod ang trabaho. Ang mas mahalaga sa amin, na may kitain para mailagay na pagkain sa hapagkainan. Kung pwede nga lang magtrabaho ako ng 24 oras para mas malaki ang kitain ko, ginawa ko na. Para magkaroon naman ng mas komportabling buhay ang kapatid ko. Lihim na humanga siya sa binata. Palibhasa ay lumaki siyang inaasa ang lahat sa kanyang ama.
kundi man sa ibang tao. Never niyang naisip na magpakapagod para sa isang bagay. At hindi niya kailanman lubusan pinahahalagahan ang pera na inuubos sa pagsashopping ng mga mamahaling damit, bags, at sapatos. She suddenly felt ashamed of herself. So, what job do you expect me to do in this kind of place? Tanong niya. Ikinumpas ang isang kamay sa ere. Let me remind you na wala akong alam sa mga kotse, maliban sa presyo at pangalan. Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay naglakad ang binata papunta sa palikurang natatanaw niya. Pagkagaling doon, ay may dala na itong timba, sponge at detergent. Nanlaki ang mga mata niya nang ma-realize kung ano ang balak nitong ipagawa sa kanya. You want me to clean cars? Huwag ka nang magreklamo. Madami-dami ka pang lilinisan. Anito. Itinuro ang isang hilera ng mga sasakyan. Kukunin ng mga iyan mamayang hapon, kaya kailangan matapos. Galingan mo. Anito sa nang aasar na tinig. Kinuha na nito ang mga gamit nito at lumusot na sa ilalim ng sasakyan. Naiwan siyang nakatanga sa may sampuyatang kotse na kailangan niyang linisin. How was she supposed to clean all those cars? May tagalinis mga siya ng kotse sa kanila. Saglit na sinulyapan ni Lian ang bagong ampon nila. Matapos niyang lumabas mula sa ilalim ng sasakyang inaayos. Nakatalikod sa kanya si Cassidy. Nakapameywang ito habang nakatitig sa mga sasakyan. Kanina pa ito naroon. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin itong nasisimulan. Gusto niyang kutusan ang sarili. Ano bang nakain niya at ipinasama pa niya ito roon? Mukha wala talaga siyang maaasahan dito. Tila hindi alam kung saan mag-uumpisa. Humanap ka ng pinaka-helpless na tao. Bakit ba kailangan pa niyang ipagpilita na magtrabaho ito roon? Gusto mo kasi siyang mahirapan para maisipan niyang bumalik sa kanila. Anang ng magaling niyang konsensya. Tama. Iyon mismo ang dahilan niya. Hindi niya gustong manatili ang dalaga sa kanila. She was just too beautiful, too desirable for his sanity. Naku, Lian, ayos lang kaya ang batang iyan doon? Abay, kanina pa iyon nakatayo. Wala namang nagagawa. Ang mabuti pa ay turuan mo na muna siya. Ako na ang magtutuloy niyang ginagawa mo. Ani ni Mang Teba ng may-ari ng talian. 3 lang silang mekaniko roon, kasama na ang matanda. Ang pangatlo ay si Istong na apo ng matanda. Kinakaya na nila ang trabaho sa shop. Pasensyahan niyo na po sana, Mang Teban. Prinsesa nga ho kasi ang ampo namin na iyan, kaya walang alam. Sinabi lang niya sa matanda na naligaw lang roon ang dalaga at napaengkwentro sa grupo ni Badong. Hala, sige na. Turuan mo na lang siya sa gagawin niya para matuto. Ako na ang bahala dyan sa ginagawa mo. Pagtataboy nito. Tumalima naman siya. Nilapitan niya si Cassidy na hindi pa rin natitinag sa pagkakatayo. Hindi malilinis ang mga iyan kung titingnan mo lang. Hindi basahan na may sabon ang mga titig mo. Napapitlag ito nang marinig siyang nagsalita. Humarap ito sa kanya. Saka sumimango. Di hamak naman na mas maganda ang mga titig ko kaysa sa basahang may sabon. Shame on you if you can't see the difference. Tigil-tigilan mo ngayon ang kaka-Ingles mo. Baka dumugo pa ang ilong ko. Isa pa. Hindi bagay sa lugar kaya magtagalog ka na lang. Sermon niya. Hinigit niya ang hose at binasa ang kotse. Tinawag niya si Cassidy. Makinig kang mabuti, ha. Hindi ko na uulitin ang mga sinasabi ko. Matalino ka naman siguro ng kaunti para maintindihan mo itong sasabihin ko. Tinapos niyang linisin ang isang kotse habang isa pa ipinakita sa dalaga ang dapat nitong tandaan. Pagkatapos ay ibinigay na niya rito ang hose at iba pang gamit sa paglilinis.
Hayan, isunod mo yung isa. Pero sa halip na gawin ang inuutos niya, ay pinasiritan na lang siya nito ng tubig. Basang-basa siya. Humapit sa katawan niya ang telang abuhing t-shirt na suot niya. Nababanas na naihilamos niya ang kamay sa nabasaring mukha. Bakit mo ako binasa? Sita niya. Twist-charred green humisi pa ang dalaga. It's called payback, dear. Kung hindi mo pa alam, ikaw pa lang ang nag-uktos at nanirmon sa akin. Hindi mo alam kung paano magalit ang isang prinsesa. Ginamit ng dalaga ang terminong pang-Alaska niya. Napamura siya. Oktubre pa lang kaya nagsisimula ng lumamig ang hangin. Malamang ay sisipunin siya sa kalokohan ni Cassidy. Hinubad niya ang t-shirt at pinigayo. Napangisi siya ng masulyapan si Cassidy. Natitig na titig sa katawan niya. Nanlaki ang mga mata nito. At kulang na lang ay maging hugis o ang bibig sa pagkakanganga. Lihim siyang natuwa. Katawan lang pala niya ang kailangan para manahimik ito. Ano? Mahal na prinsesa. Nakatanga ka na dyan. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong katawan? Pang-aasar niya. Agad itong natauhan. If her sweet smile was edible, it could give him cavities. Pagkatapos ay pinasaritan ulit siya nito ng tubig. This time, napasukan na ang ilong niya. Napasinghap at napaubo ang binata. Nang tingnan niya si Cassidy, ay halos hindi ito mapigil sa paghahagitgit. Hanggang sa tuluyan na itong matawa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at sinimulang linisin ang nakalinya ng mga sasakyan. Kung di lang magtatampo si Shara, ay hindi na makakatungtong sa pamamahay nila ang babaeng ito. Talagang pahihirapan niya ang dalaga para kusa na itong bumalik sa pinanggalingan nito. Ibinagsak ni Cassidy ang patang-pata niyang katawan sa higaan nila ni Shara upang mapangiwi lang nang bumagsak ang kanyang likod sa matigas na papag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sobrang napagod talaga siya ngayong araw. Bukod sa paglilinis ng kotse, ay nagpalit din siya ng mga gulong ng sasakyan. Would you have thought that Cassidy would touch greasy mechanic tools one day in her very much pampered life? At mukhang hindi isang araw lang niya gagawin iyon. Pero sa kabila ng pagod at pananakit ng katawan, ay magaan ang kanyang pakiramdam. Siguro ay dahil ngayon niya naranasan na gumawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Bigla niyang naalala si Lian. Napangiti siya nang maisip ang itsura nito nang basain niya kanina. Parang gusto siyang katayin nito. He was gritting his teeth in order to hold himself down. Siya pa lang yata ang nakagawa ng kalokohan dito. Lalo siyang napangiti sa kanyang naisip. And then her thoughts drifted to Lian's bare and wet body. Much as she hated to admit it, the guy had the very right to be conceited. May ipagyayabang talaga ito. Muntik nang malaglag ang panga niya nang mapatitig sa six-pack abs nito. Gayon din sa matipuno nitong dibdib at mga balikat. Parang ang sarap nitong sandalan. Natutukso siyang ituloy ang pag-i-imagine pababa sa katawan nito. Napabangon siya sa naisip. Since when did she learn to entertain wicked thoughts? Napailing siya. In fairness to Lian, hindi lang ito talagang good looking. Bilib siya sa tiyaga nito. May dedikasyon ito sa trabaho. Masipag. Responsableng kapatid. Inihatid siya nito sa bahay galing sa talyer. Kumain sila ng hapunan kasalo si Shara at dumiretso na ito sa pamamasada. Gagawin niyang lahat para wag maging pabigat dito. Kahit na maglinis pa siya ng sangkaterbang kotse at magpalit ng 100 gulong. May 1 linggo na siyang naninirahan sa bahay ni Lian. Aminin man niya o hindi. Nag-i-enjoy siya doon. She felt at home and fulfilled kahit lagi siyang pagod
sa pagtatrabaho sa talyer. At madalas ay nagtatalo sila ng gwapong jeepney driver. Tulad na lang ngayon. Ano na naman yung ginagawa mo sa kapatid ko? Si Tanito nang maabutan siyang nilalagyan ng makeup si Shara. Nakakita kasi siya ng makeup kit sa aparador ng mga ito. Nang manghiram siya ng damit kaya napagtripan niyang ayusan ang dalagita. Linggo noon at wala siyang trabaho sa talyer. Si Lian ay maagang namasada. Umuwi ito para mananghalian. Pero di makaupo sa hapag ng mabungaran sila. Isn't it obvious? I'm making her prettier. Simpleng sagot niya. Muling pinagtutuunan ng pansin ang ginagawa niya. Pinaglalaroan mo yung bata. Lang niya talaga. Mahal na prinsesa. Wala ka bang ibang alam? Kung di gawin yan ang mga kaartihan mo? Mabuti pa, tigilan mo yan at sumama ka sa aking mamasada pagkakain para may pakinabang ka naman sa oras mo. FYI, hindi kaartihan ang pagpapakanda. It's a way of caring of yourself. Palibhasa ay wala kang kapaki-pakialam sa itsura mo. Kaya tuloy ang pangit mo. She was lying, of course. Maaaring hindi ito maporma, pero gwapo pa rin ito at marunong magdala ng damit. Kahit sa normal outfit nito, na lumang t-shirt at kupasing maong, ay walang panama ito sa mga baguhang artista na sumisikat ngayon. Sumama ka na lang, pwede? Kailangan kong ng tagapagsingil ng pamasahe at barker. Sukat sa narinig, ay napalingon siya rito at natigil ang paglalagay ng blusher kay Shara. What? Isasama mo akong mamamasada para gawing barker? Yung nagtatawag ng pasahero? Are you out of your mind? Sinabi ng tigil-tigilan mo na yung kaka-Ingles mo. Basta sumama ka na lang. Tapos. Pinal na utos nito at pumunta na ng kusina. Kumain na kayo. Tawag nito mula roon. Umirap siya pero hindi siya nakontento. Tutunga ka na lang ba dyan? Sumakay ka na. Untag ni Lian. Cassidy made a face. Akala mo kung sino. Kung masermonan siya ng binata, para bang amo niya ito. Nagdadabog na sumakay siya sa tabi nito. Hindi pa man uminit ang pag-uupo niya, ay nakahirit na ulit ito. Bakit bang iiksi lagi ng sinusuot mo? Tingnan mo nga. Malapit nang makita ang kaluluwa mo. Sita nito sa hapit na t-shirt at maong shorts na pinahiram sa kanya ni Shara. Pambahay talaga iyon. Pero dahil na rin sa pagkairita niya sa lalaki, ay hindi na niya nakuhang magpalit ng damit. Isa pa, wala na rin siyang pagpipilian dahil kakaunti lang ang mga gamit ni Shara. At talagang mas gifted ang hubog niya kumpara sa dalagita. Siyempre, mas matanda siya rito ng ilang taon. What? Paano hindi magiging maliit ang sinusuot ko? Sa kapatid mo ito. Natigilan ang binata. Tila nakuha ang punto niya. Sige, galingan mo na lang ang trabaho mo ngayon para maaga tayong makaboundary. Tapos bibili tayo ng mga damit mo mamaya. Saad nito. Nabuhay ang dugo niya. Talaga? Magsa-shopping tayo. Bulalas niya. Tuwang-tuwa sa sinabi nito. Baka kasi sabihin mo, masyado kitang kinakawawa sa bahay ko. Sagot nito. Napangiti siya. Maya-maya lang ay naniningil na siya ng pamasahe sa mga pasahero. Mabuti na lang. At expert siyang magkwenta. At hindi siya tarantahin. Isa pa. Inspired siya mula nang marinig ang magic word na shopping. Matagal-tagal na rin niyang hindi nagagawa iyon. Hindi naman mahirap kumuha ng bayad ng mga pasahero at bigyan ang mga ito ng tamang sukli. Ang mahirap ay magtawag ng mga pasaherong sasakay. Naiilang siyang sumigaw. Talagang nakipagtalo siya kay Lian na ayaw niya iyon gawin. Sa huli, pinagbigyan na lang siya nito
Pwede na siguro tayong mamili ng mga damit mo. Naka-boundary na rin naman tayo. Anito pagkaraan ng ilang oras. Lampas na sila ng Pasay Rotonda. Wala na silang pasahero. Kaya pwede na siguro silang dumiretso sa pamimili. Sa MOA tayo? Excited na tanong niya. O sa ibang mall? Usisa niya. Mas malapit kung sa Mall of Asia sila pupunta dahil kasama iyon sa rota nila. Hindi ito sumagot. Sa halip ay inimpin nito ang minamanihong jeep sa tapat ng isang lumang building. What are we doing here? I thought we're going to buy me some clothes. Usisa niya habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Nasa tapat sila ng 3-story high na building, malapit sa isang branch ng Chowking. Kahit anong linga ang gawin niya, ay wala siyang makitang malapit na mall na pwede nilang bilhan ng damit. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa binata. Nang pumasok ito sa naturang building, umakyat sila hanggang sa 3rd floor. Napanganga siya nang makita ang pinagdalhan nito sa kanya. Sandamakmak na damit ang nakahanger sa bawat sulok ng parihabang espasyo. Wala na halos makaraan sa pagitan ng mga iyon. May istante rin ng mga lumang sapatos. Ultimo kisame ay ginawang sabitan ng mga bags. Bago pa siya makabawi sa pagkagulat, ay nagsalita na ang binata. Welcome sa bilihan ng mga damit ng mga mahirap. Princess Cassidy. Anito? Isang malaking ngisi ang nakapinta sa gwapong mukha nito. Hindi siya tanga para hindi ma-figure out kung nasaan sila. Tiningnan niya ito ng masama. Saka walang lingon likod na nag-walk out. Buwisit na lalaki. Umasa pa naman siya na magsa-shopping sila. Iyon pala. Sa isang ukay-ukay siya dadalhin nito. Napabuntong hininga siya. She was not going to wear clothes from the thrift store. No way. I hate you. Halos lumabas na ang mga litid ni Cassidy habang binubulyawan siya. Mabuti at inabutan pa na niya ito sa labas ng building. Napakatuli nitong maglakad. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsisinter nito. Oo, nangako siya na bibili sila ng mga damit. Pero wala siyang sinabi na sa mall sila magsha-shopping. Wala naman talaga siyang balak na dalhin ito sa ukay-ukay. Naisip niyang ipasyal ito sa Baclaran o di kaya sa Divisoria. Pero dahil umaasam ito na sa mall sila pupunta, naisip niyang i-disappoint ng husto ang dalaga. Gusto niyang inisin ito para mapilitan itong umalis na sa bahay nila. Kaya ipinasok niya ito sa ukay-ukay. Ilang beses na niyang sadyang pinahihirapan ang dalaga, pero sadyang hindi ito sumusuko. Bagaman panay muna ang reklamo nito, ginagawa pa rin ito ng maayos ang mga trabahong ibinibigay niya. Siya tuloy ang parang gusto ng sumuko sa pagpapahirap dito. Nakukonsensya na siya tuwing nakikita itong nahihirapan. Ano bang problema mo? Ikaw na nga ibinibili ng damit. Ikaw pa ang nag-iinarte. Kaasar ka. Alam mo ba iyon? Nanlaki ang mga mata nito. Namula ang mukha. Parang lalong nagalit sa sinabi niya. Weird. Pero parang ngayon lang niya napansin na lalo itong gumaganda kapag nagagalit ito. Ginawa ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin. Ang mga bagay na iyon na hindi ko nakasanayan sa amin. Ako na prinsesa sa bahay namin. Sumakay ng jeep at naniningil ng mga pasahero. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin iyon? Tapos, ito lang ang magiging kapalit. You didn't even have the decency to bring me to the RTW store. Tiningnan niya ito ng masama. Hindi niya alam kung bakit. Pero medyo lumalambot ang puso niya. Baka nga sobra naman ang ginawa niya. The least he could do was buy her clothes that she could really call her own. Right? After all, naghirap ito kasama niya maghapon. She earned it. Huminga siya ng malalim. Okay, pero hindi tayo sa mall pupunta.
Mamimili ka. Sa Baklaran o sa Divisoria? Matalim siyang tiningnan nito. Umuwi na tayo. Ang matigas na sabi. Tigilan mo ngayang ang kaartihan mo. Kailangan mong bumili ng damit dahil ay kung nababastos ka. Anito. Nakatayo ito na malapit sa jeep niya. Sakay. Hindi ako sasakay hanggat hindi mo sinasabi na uuwi na tayo. Gigil nito. Sasakay ka o bubuhatin kita? Banta niya. Wala iyong epekto sa dalaga. Sinimangutan lang siya nito at inirapan. Nilapitan niya ito at walang sabi-sabing pinungko at ipinasok sa unahan ng jeep. Napangiwi siya. Nakalimutan niyang medyo mabigat ito. Nagtataka siya dahil maliit ito at hindi naman ganoon kalakas kumain. Isang malakas na suntok sa braso niya ang ginanti nito. Pinagbigyan na lamang niya ang dalaga kahit nang gigigil na siya. Sumakay siya sa jeep at binuhay ang makina. How dare you to do that to me? Sigaw nito malapit sa tainga niya. Hindi niya ito pinansin. Minaniobra niya ang jeep papuntang Baklaran. Patuloy pa rin ito sa pagtala. I hate you. You hear me? Gigil na bulyaw nito. Napapalatak siya. Para sa isang mayamang dalaga, masyadong matalas yung dila mo. Prinsesa. Masyado ka ring iskandalosa. Tumigil ka nga na dyan bago tayo madisgrasya. Warning niya. Itinigil niya ang jeep at tiningnan ito. Baba. Utos niya. Inirapan siya nito pero mabilis na sumunod. Napakabilis ang lakad nito. Kung saan pupunta ay hindi niya alam. Nakita niyang sumuot ito sa isang mataong daanan. Papunta sa mga tindahan ng sari-sari sa Baklaran. Nagmamadaling hinabol niya ang dalaga at hinagip ang kamay nito para dalhin ito sa bilihan ng mga damit. Lian's hand was rough and firm against hers. Nakakulong ngayon ang maliit at malambot niyang palad sa malaking kamay nito. Hindi niya alam kung bakit. Pero nabitin sa lalamunan niyang lahat ng sasabihin niya sana nang humarap dito. She felt a rush of electricity run through her veins when his skin touches hers. And a strange fuzzy feeling eclipsed her rage. Napatingin siya rito nang bitawan nito ang kamay niya. Nakatapat sila sa isang stall ng RTWs. Hile-hilera sa lugar ng mga tindahan ang lahat ng klase ng damit. Inabot ng binatang isang pares na nagustuhan yata nito. She suddenly felt bereft with his hands not holding hers. Ano ba, Cassidy? What the hell is wrong with you? Sermon niya sa kanyang sarili. Nang biglang magsalita si Lian, ay pinilit niyang pabalikin sa normal ang pusong kumakabog. Pwede na ba ito sa panlasa mo? Hawak nito ang isang bulaklaking blouse na mukhang pang matanda at isang palda na kulay gray. As usual, nasa mukha ulit nito ang nakakainis na ngisi. Nang hindi siya kumibo, ay pinalitan nito iyon ng isang pares ng mas pangit na damit. Paulit-ulit nitong ginawa iyon hanggang sa matunaw ang depensa niya. Hindi na niya matake ang kabaduyan nito, pero natawa na lang siya. Napapailing na tinignan niya ito. Wala ka talagang taste. Alam mo ba iyon? Nilampasan niya ito at nagtingin-tingin na rin ng mga items na umaagaw ng pansin niya. Narinig niya ang malakas na tawa ng binatang nakasunod sa kanya. Maya-maya pa ay pareho na silang nag-e-enjoy sa pagbili ng mga mumurahing damit. Tinitingnan ni Cassidy ang palangkana, detergent at mga damit na pinamili nila ni Lian sa Baklaran. Ayon sa binata, kailangan raw niya labhan ang mga iyon bago ito isuot. Talaga yata nito ay ubod na siya ng tanga. Natural alam niyang kailangan niya labhan ang mga bagong damit bago gamitin. Ang ayaw niya ay ang katotohanan na siya ang maglalaba ng mga iyon. Sa katamarang maglaba, minabuti niya ipagpatuloy ang pagsusuot ng mga damit ni Shara.
Ang totoo ay hindi niya nalalabhan ang mga damit nito na hiniram niya. Tambak tuloy ang labahin niya ngayon. Ang siste. Sinita siya ni Lian kagabi nang mapansin nitong maikli pa rin ang suot niya. Nilagyan niya ng tubig at detergent ang palanggana. Saka inulublob doon ang mga damit. Malay niya kung paano maglaba. Kapag ba ginaya ko ang ginagawa ng mga babae sa commercials ng detergents, laba na ba ang tawag doon? Parang tangang kinakausap niya ang kanyang sarili. Huminga muna siya ng malalim. Saka sinimulan ang iniisip na paglalaba. Pero sa sandali pa lamang siya nagkukusot, ay mahapdi na ang mga kamay niya. Nang itaas niya ang mga iyon, ay mapulang-mapula na ang balat sa pupulsuhan niya. At sa palagay niya, ay magsusugat pa ang daliri niya. May allergy yata siya sa detergent na ginagamit. Paano ko na ito lalabhan ngayon? May biglang pumasok sa isip niya. Itinupi niyang pang-itaas na laylayan ng jogging pants na suot niya, hanggang sa umabot iyon sa ibabaw ng mga tuhod. Pagkatapos ay inilubog niya sa palanggana ang mga paa. Tama na ang lamig ng tubig. Tinapak-tapakan niya ang mga damit sa palanggana. Parang iyong napanood niyang ginagawa ng mga nagkakatas ng ubas. Sa ganong ayos siya naabutan ni Lian. Anong ginagawa mo? Bakit nakasakay ka dyan sa palanggana? Masyado kang mabigat. Baka mabasag iyan. Sita nito sa kanya. At nakuha pa yata siyang laitin ng hunghang na ito. Ibato niya kaya rito ang mahal nitong palanggana? Siyempre, ay hindi niya iyon magawa. Can't you see I'm doing the laundry? Napangiwi ito. Sa akala mo, malilinis ng ginagawa mo ang mga damit na iyan? Napailing ito ng dahan-dahan siyang tumango. Bumaba ka dyan at ipapakita ko sa iyo kung paano maglaba. Parang pagod na saad nito. Nang hindi siya kumikilos, ay hinila siya nito. Nadulas siya at sumabit ang isang paa niya sa gilid ng palanggana. Nawalan siya ng balanse at natumba sa ibabaw ng binata. Napasubsob ang mukha niya sa malapad nitong dibdib. He smells so good. Pabango kayang inilalabas ng pores nito sa halip na pawis? Nang mag-angat siya ng tingin, napatitig siya sa mukha nito. Tila abala rin ang lalaki sa pagmamasid sa mukha niya. Lian was simply the man of her dreams. His mischievous smirk suddenly formed on his lips. Titig na titig ka sa akin. Hindi na ako magugulat na bukas makalawa ay may gusto ka na sa akin. Bigla siyang napatayo sa inis sa sinabi nito. Aroganting pobre. Maktol niya sa sarili. Lalayasan na sana niya ito, pero nahablot agad nito ang kanyang kamay. Napasigaw siya. Napatingin ito sa kanya. Hindi ka pa pwedeng umalis. Naputol ang sinabi nito. Na makita marahil na maluha-luha siya, habang hinihipan ang parting nahagi. Anong nangyari dyan? Hindi ba obvious? Di nasugat dahil sa pagkukusot. Kaya nga tinatapakan ko na lang ang mga damit. Napakamot ito sa bandang kilay. A habit of his which she found curious and sweet. He looked adorable in her eyes whenever he did that. Pero ayaw niyang paninirmo nito. Tulad ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi? Sige na. Banlawan mo ng maayos at ng malagyan ng gamot. Iritadong utos nito. Before she could even think of something to say, he had dragged her to the sink in the kitchen, taking care not to touch the injured part. At ito mismo ang naglinis ng mga kamay niya. Pagkatapos ay hinila siya nito papasok sa loob ng bahay. Pinaupo siya ng binata sa isang upuang kahoy. Saglit itong nawala. At nang bumalik, ay may dala na itong ointment at bulak. Umupo ito sa tabi niya.
at sinimulang lagyan ng gamot ang mga kamay niya. Bakit ba kasi nakalimutan kong manipis pala ang mga balat ng mga mayayaman? Parang timang na pagkausap ng binata sa sarili. Pero naroon na ang pag-alala sa tinig nito. Tinitigan niya ito habang seryosong nilalagyan ng gamot ang mga kamay niya. Hinihipan-hipan pa nito ang mga iyon pagkatapos. Habang patuloy ito sa paninirmo, sa kanya at sa kanyang sarili, a thought suddenly hit her. This thoughtful, arrogant, handsome, hard-working young man, however poor, might just be the perfect one for her. At the end, ang binata ang naglaba ng mga damit niya. Mabuti na lang at ipinanghuli niya ang mga underwear niya. Magpapasama na lang siya kay Shara na bumili ng gloves para malabhan ang mga iyon, kahit may sugat pa ang mga kamay niya. Sinabihan siya ng lalaki na manood na lamang habang naglalaba ito, para daw sa susunod ay marunong na siya. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ang loob niya sa kaalamang nag-aalala ito sa mga sugat niya. At sa kanya, the knowledge that he cared a little about her brought Cassidy immeasurable joy. Abalang lahat sa pagtatrabaho sa talyer, nang may biglang tumikhim sa likuran nila. When she looked behind her, she saw a tall and a handsome man. Sa hinuha niya, ay halos kaedad lang ito ni Lian. Chin pare, napadalaw ka. Bati nang huli nang makita ang bagong dating. Napaupo ang tinawag na Chin sa ibabaw ng sasakyan na ginagawa ni Lian, saka ngumisi sa binata. Tumayo si Lian, nakakagaling lang sa ilalim ng sasakyan. Kumusta ang best friend kong mekaniko? Heto, hindi lang mekaniko, jeepney driver pa. Napapangiwing sagot ng binata. Antipatiko. Nakalimutan na yata ako. Hindi man lang ito nag-abalang ipakilala siya sa kaibigan nito. She made a cough to get the men's attention. Nagtagumpay siya dahil agad bumaling sa kanya ang dalawa. Saka lang siya tila naalala ni Lian. Lumapit ito sa kanya. Cassidy, siya si Chin, best friend ko. Si Cassidy, nakikitira sa bahay namin. Ngumiti siya sa bagong kakilala. Hi, sabi niya. Hindi mo sinabi na may maganda kang border. Di sana lagi akong nasa inyo. Biro nito. Pasimpleng hinagod siya nito ng tingin. Napamula siya. Kahit alam niyang biro lang iyon. Natuwa pa rin siya. Ang tagal na rin kasi na wala siyang naririnig na papuri. Kundangan itong si Lian. Walang magandang lumalabas sa bibig kapag siya ang concern. And speaking of her arrogant landlord, ayun ito. At kunot na kunot ang no. Habang palipat-lipat ang tingin sa kanila ng kaibigan nito. Sige na, balikan mo na yung ginagawa mo. May pag-uusapan pa kami ni Chin. Pagtataboy nito sa kanya. Niyaya nitong lalaki sa malapit na tindahan. Anong problema nun? Aniya sa sarili habang tinatanaw ang mga ito. She shook her head. Just when she thought that Lian was starting to be agreeable, there he was acting like a total jerk. Napabuntong hininga siya at tumalikod para balikan ang ginagawa. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.